Hello. Hello, hello. Okay na, no? Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. And welcome po sa ating pag-re-review muli sa ating distinctives as a local church dito sa Cavite. And so far, natalakay na po natin ang unang tatlong distinctives. And the first one is Christ-centered. The second one is, natatandaan po natin, ano po yung pangalawa. The second one is sound doctrine. The third one is biblical worship. And the fourth one, apat na pala ang ating natalakay, expository preaching. At panglimang distinctive na emphasis talaga ng ating church. And I believe, dapat emphasis ito ng lahat ng mga biblical churches all over the world is personal holiness. Holiness. Dahil ang Biblia ay malinaw na nagsasabi, without holiness, no one will see the Lord. And then last Wednesday, ay dinefine po natin kung ano ba ang ibig sabihin ng personal holiness. In essence, ang personal holiness po, ito po yung buhay na isinasabuhay po natin in the light of the reality of an ever-present God. So, namuhay tayo sa realidad na ang Diyos ay kasama natin palagi at lahat po ng bagay ay hubad at hayag sa kaniyang harapan, kaya tayo ay mamuhay ng may kabanalan. The only reason kung bakit ang tao ay nagkakasala is that hindi siya conscious sa presensya po ng ating Panginoon. Hindi siya conscious ng Panginoon ay hindi po nasa malayo, nasa harapan talaga niya mismo. Every time na ang tao ay gumagawa ng kasalanan, ginagawa niya yan sa harapan mismo ng Diyos habang ang Diyos ay nakaupo sa kaniyang trono. Diba tayo kapag gumagawa tayo ng kamalian tapos merong nakatingin sa atin, talagang matutunaw tayo sa hiya at hindi talaga natin yon gagawin pag meron pong nakatingin. Ang katotohanan is that ang Diyos ay kasama natin palagi. Hindi siya spectator sa malayo na hindi niya nakikita ng lubusan ang ating ginagawa, kundi ang Panginoon ay nasa harapan mismo natin. Kaya nga sa first commandment, you shall not have any other gods before me. Before me. Loyalty to God. Now, ang isang husband na merong kabit, meron siyang adulterous relationship, maaaring umabot pa yan ng 10 years. Hindi malaman ng misis kasi hindi naman nila ginagawa ang kanilang ginagawa sa harap ng misis. But when it comes to this loyalty to God, we are actually doing it before God. Do not have any other gods before me. At kung ang ating consciousness ay malinaw na ang Panginoon ay nasa harap po natin at ang lahat ng ginagawa natin, Hebrews 4:13, ay hayag at lantad sa kanyang harapan, it impacts everything that we do. Kaya ang kabanalan, it is a life wholly dedicated to God. It is a life wholly devoted to God and a life passionate about pleasing God. Ang isang banal na tao
Ay hindi po niya inihiwalay ang kaniyang sarili mula sa mundo. Hindi siya nagiging ermitanyo, hindi siya naging monghe, but he keeps the business of his life, normal na takbo ng kaniyang buhay, pero ang kaniyang focus ay bigyan ng kaluguran ang ating Panginoon. Hindi niya nakakalimutan na ang tunay na kayamanan niya ay nasa langit. At kung pag-uusapan po natin ang personal holiness, nagre-review po tayo saglit sa ating napag-aralan last Wednesday, hindi ito nangangahulugan na totally absent na ang kasalanan sa ating buhay. Hindi ito nangangahulugan na we are already sinlessly perfect. Pero ang ibig sabihin nito, ibinukod natin ang ating buhay para sa Panginoon at nagsusumikap tayo na maiwasan ang kasalanan. That's personal holiness. The Christian hates his sin. Nalulungkot siya ng labis dahil sa kaniyang kasalanan at ang kaniyang longing ay mapalaya mula sa kasalanan. I've met and I've heard so many Christian young people struggling with pornography, but every time that they fall into that sin, they become so miserable. They become so miserable. Ibig sabihin, ang isang Christian ay maaaring mahulog sa kasalanan, pero ang kasalanan ay kaniyang ikinalulungkot ng labis at siya po ay nagnanais na mapalaya totally from sin. Kaya para sa mga Christians, ay hilingin po natin sa Panginoon na ang ating puso ay meron talagang takot sa Panginoon. Meron talagang consciousness ng kaniyang omniscience. Meron talagang resistance sa kasalanan sapagkat ito ang palatandaan na tayo po ay tunay na nasa Panginoon. Bago na ang ating puso. Kaya there could never be an intimate relationship between the Christian and sin. There could never be an intimate relationship between the Christian and sin. Hindi niya ipinagtatanggol ang kaniyang kasalanan. He longs to be delivered from his sin. That's the meaning of personal holiness. At ito po ang ating ini-emphasize bilang isang iglesia. Ang tunay na iglesia ay hindi po nakikipaglaro sa kasalanan. Hindi pinipet ang kasalanan. Hindi po natin pinipet ang kobra na makamandag. Hindi natin siya inaalagaan at pinahihiga natin siya sa ating kama. Hindi po. Ang kobra po ay pinapatay. Dahil kung hindi natin mapatay ang kobra, siya ang papatay sa atin. So, kill sin or you will be killed by sin. Somebody said that. Hindi ko na maalala. Now, sa ating pagpapatuloy po sa gabing ito on personal holiness, tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O Diyos, naniniwala po kami na kahit ang aming review on the distinctives of our church ay nag-overlap sa aming Sunday School, sapagkat ito rin ang topic ng Sunday School ng inyong iglesia. Pero naniniwala kami na hindi po ito aksidente. The more that we talk about it, the more that the accountability is supplemented. The more we talk about it, the more na kami ay napapaalalahanan mula sa inyong salita. Tulungan ninyo kami, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Now, ang sasagutin po natin ngayong gabi, bakit mahalaga ang personal holiness? Bakit mahalaga ang personal holiness? Well, unang-una, mahalaga talaga ang personal holiness sapagkat ito ang nagde-define sa atin bilang mananampalataya. Kung hindi ka namumuhay sa kabanalan, kung wala kang kabanalan, you are not a believer in the first place. Personal holiness really defines the believer. Sapagkat tayo ay iniligtas ng Diyos, hindi upang manatili sa kasalanan, kundi iniligtas tayo ng Diyos upang maging banal. Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. Iniligtas tayo ng Diyos upang maging banal. So this should be the distinguishing characteristic of all believers. Ito ang patunay na tayo ay ligtas. Ephesians 1, 3 and 4. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kaniya bago itinatag ang sanlibutan. Now
Bakit niya tayo pinili at pinili upang maligtas? Upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, ang ating kaligtasan ay meron pong purpose. At ang layunin po ng ating kaligtasan, ng saving election is holiness. Holiness. If that is the mission of God, if that is the purpose of God in saving His people, then that purpose must be fulfilled. That purpose must be realized. And if it is not realized in the life of a professing Christian, yung Christian sa nguso, if it is not realized in the life of a professing Christian, then it is clear that he is not saved in the first place. Because if he is saved in the first place, then God's purpose is not a failure. Hindi po nabibigo ang layunin ng Diyos. Magiging banal ang kaniyang mga iniligtas sapagkat pinalitan niya ang kanilang pusong bato ng pusong laman. Titus chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 verse 14. Ang sabi po dito, siyang nagbigay ng kaniyang sarili alang-alang sa atin. For what purpose? Upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. So the purpose is to deliver us from all evil. Ano pa? At pakalinisin para sa kaniyang sarili. You see, the purpose of God is to purify us. Pakalinisin para sa kaniyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. So why is holiness important? It is because it is the distinguishing mark of a true believer of the Lord Jesus Christ. There could be no other description of a true Christian but this one. We don't have any right to modify the definition and description of the Christian. The Christian becomes holy, period. That's the distinguishing characteristic. Hindi po tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating kabanalan. It's not our holiness that saves us, pero hindi maaring ligtas tayo na walang kabanalan. Sapagkat ang kaligtasan ay tunay na nagbubunga ng kabanalan. Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrews chapter 12 verse 14, ang sabi dito, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. So, hindi tayo naliligtas sa ating kabanalan, pero kung walang kabanalan, that means you are not saved. At hindi ka makakakita sa Panginoon. Ang mga Christian sa bagong tipan, ang tawag po, ang common name, ang generic name sa mga Christian is saint, banal. Now, kinurap po yan ng Roman Catholic institution. Kasi ang saint para sa kanila is yung namatay na mabuti ang gawa, tapos pagdidibatihan pa nila yan, pag-aaralan, kung sino ba yung si Lorenzo Ruiz, mabait ba yun? So usually ang kabaitan ng sino ba yung si Pedro Calungsod? Usually, ang kabaitan, ang kanilang track record, ilang taon pang ang discussion kasi pag dineclare na ang isang tao as saint, ibig sabihin ligtas na wala na sa purgatory. Yeah, it will take years to decide and they have decided that Lorenzo Ruiz is already a saint. Pedro Calungsod is already a saint. And dahil saint, maaari nang magkaroon siya ng mga deboto at maaari nang may estatwa na ipapatayo para sa kaniyang problema, hindi talaga nila matrace ang mukha ni Pedro Calungsod. Walang mukha si Pedro Calungsod. Kaya ang pari daw ay nanaginip ng isang basketball player na yun ang gagawing Pedro Calungsod. Kaya si Ronald Tubid na basketball player PBA, siya po talaga ang model ng Pedro Calungsod. Make a research about it. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Si Ronald Tubid na PBA player, siya talaga yung mukha ni Pedro Calungsod. And they acknowledge it. And it's written in history. You just have to Google it or Wikipedia it. It's the face of Ronald Tubid. So ano kayang pakiramdam ni Ronald Tubid, no? Na kung siya ay Romano Katoliko, ano kayang pakiramdam ni Ronald Tubid at bibisita siya sa San Pedro Calungsod Chapel or hospital and then andun yung kanyang mukha. Kasi siya talaga yun eh. Siya po talaga yun. You see, nakurap
yung salitang saint sa Roman Catholic institution sapagkat ang saint ay tumutukoy sa patay na pinag-aaralan nilang buhay and then they canonize it as a saint. But saint in the Bible, in the New Testament, is a generic term for Christian. Paul addressed his letters to the saints, the holy ones. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ano ang tawag ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Corinto? Buhay pa ang mga iyon. Ang sabi dito, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, na tinawag na banal kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. So, ang isang Kristiyano na walang kabanalan is a contradiction. It's a contradiction because a Christian means holy. He's not only positionally holy, but he is he becomes holy by virtue of his new heart given unto him. New spirit implanted to him, given to him by God. So a Christian without holiness is a contradiction. Noel, pangalawang rason, mga kapatid, bakit mahalaga ang kabanalan, ang personal holiness? Una, it's our distinguishing mark as Christians. Pero pangalawa, mahalaga ang kabanalan sapagkat utos ito ng Panginoon na tayo ay maging banal. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 16. And if it is God's command, then we shouldn't ignore it. Sabi dito, 1 Peter 1:14 and 16 hanggang sa 16, tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng iniyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Be holy, for I am holy. So it's a command. We are not only given the positional status of being holy, but we are commanded to be holy. Actually holy. Pangatlo, ang kabanalan ay mahalaga sapagkat ito po ang ating patutuo sa harap ng mundo. Ito po talaga ang ating patutuo sa harap ng mundo. Ang ating kabanalan, our works, beautify the word that we proclaim, and our works verify the word that we proclaim. Nava-validate dahil sa kabanalan. Philippians chapter 2 verse 14 to 15. Mahalaga ang kabanalan sapagkat ito ang ating patutuo sa harapan ng mundo. Philippians chapter 2 verse 14 and 15, ang sabi dito, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. You see how important holiness is in order to maintain our testimony before this dark and wicked world. Kailangang makita ng mundo ang marka ng kabanalan sa atin. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. 1 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita. Bakit? Upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Inuwento ko po sa sermon last Sunday, yung bumisita ang pastor sa bahay ng isang miyembro niya na babae. Of course, mayroong husband na hindi mananampalataya. At nagpapasaring itong husband. Ang sabi ng husband, ayokong pumasok sa church. Ayoko sa church. Kasi nga, plastic ang mga tao doon. 95% of the people there are hypocrites. Only 5% are not hypocrites. That's why I do not go to church. Sabi ng pastor, well, hindi ko yan ipinagtatanggol, pero
Meron akong kilala na kabilang sa 5% na hindi mapagkunwari. Sino? Misis mo. Natahimik ang pastor. Natahimik ang mister. Dahil undisputably, talagang maganda ang patutuo ng kanyang misis. At yun ang ginamit ng Panginoon upang siya ay namulat at siya po ay naligtas. So, ang mundo ay dapat makita nila sa atin that we are distinctly different. Ang ating mga prioridad ay different. Iba naman yung priority ng mundo. What is the priority of the world? Instant gratification. To gratify the demands of the flesh, the pleasures of the flesh. But Christians, we have the discipline to sacrifice our gratification. And if that gratification is contrary to God, if that pleasure is contrary to God, we mortify that gratification. Diba? Iba ang ating priorities. And ang mga tao ay, ang kanilang interest is to impress others. Pa-impress. Ano sa Tagalog yung impress others? Magpasikat. Tama talaga. Yun talaga yung Tagalog, no? To impress others. Ang motive, ang interest ng mga tao is to impress others. But our greatest interest is to please God. Bigyang kaluguran ng ating Panginoon. Ang patutuo ng ating buhay ay merong makapangyarihang impact sa mga unbelievers. Kaya, ang inconsistent living, isang Christian na pattern na talaga sa kanyang buhay na sumasabog siya sa galit, matalas ang pananalita, I don't think ang kanyang patutuo ay effective sa harapan ng mundo. That person doesn't have the credibility to share the gospel because holiness makes our lives beautiful in the sight of the unbelievers. Pakinggan po natin si J.C. Ryle. Sabi po dito, si J.C. Ryle, I believe that far more is done for Christ's kingdom by the holy living of believers than we are aware of. It carries a weight of influence with it which nothing else can give. It makes religion beautiful. And draws men to consider it like a lighthouse seen from afar off. At yun ang dahilan kung bakit ang logo po natin sa CRSA ay lighthouse. Lighthouse. Hindi po yung kandila katulad ng logo natin sa church. Kasi parang copy masyado. Ang candle na logo natin sa church ay nangangahulog ang light of the Word of God. Diba? Thy Word is a lamp unto our feet, the light unto my path. Ang wheat, yung trigo ay, simbolo yan ng mga elect ng Panginoon. Diba? The wheat and the tares, pareho nating in-adapt sa parehong institusyon na logo, pero iba yung forma. Pero ang sa CRSA is lighthouse. Lighthouse. Hindi na masyadong ginagamit ngayon ang lighthouse, pero sa kasaysayan ginagamit pa rin pala. Pero sa kasaysayan ng ancient history ay talagang very significant po yung role ng lighthouse. Ginagamit ang lighthouse ngayon, pero ang nagpapatakbo ay tunay na kuryente. Dati kasi ang nagpapatakbo ng lighthouse ay talagang yung mechanical lighting. Yung mechanical na kaya kailangan talagang pailawin yun kasi hindi pwedeng walang ilaw dahil yun ang tinitingnan ng mga mandaragat upang hindi sila maligaw at malunod. And how much harm is done by professing Christians na hindi nagdi-display ng holiness? Mapapahiya ang pangalan ng Panginoon. Madidiscredit ang gawain ng Diyos, and far too often na naririnig natin ang paratang ng hypocrisy from unbelievers because of our inconsistent living. And that is why sa ating iglesia ay one of the distinctives na ating hinihiling sa Panginoon na i-work out natin as a church is personal holiness. At nawa po and that is not only the distinctive of our church. These 7 distinctives na ating pinag-aaralan ay hindi ito exclusive sa Herald of Grace. Ito yung ating ini-embrace, na-adopt, pero hindi ito exclusive sa Herald of Grace. I believe that this should be the distinctive sa lahat ng mga churches all over the world.
baliktad-baliktarin man yung order, itong 7 na ito dapat ang maging distinctive sa lahat ng mga evangelical churches sa buong mundo. Sapagkat ang distinctive ng unbeliever ay opposite sa ating pinag-uusapan. Say for example, the first distinctive, Christ-centered. Ang distinctive ng unbelievers is self-centered. Kahit sa kanilang worship ay hindi po para sa Panginoon, kundi para sa kanilang enjoyment. Ilang praise and worship ng mga banda na talagang it's all about what pleases them. What else? Sound doctrine. Ayaw ng mundo ang sound doctrine. Ingay lang yan para sa kanila. What they want is kikilitiin yung kanilang tenga. What else? Expository preaching. They do not want expository preaching. What they want is stand-up comedy. Opposite nga. And then personal holiness, of course, depart from me, you workers of iniquity. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nag-i-imagine na malakas ka kay Lord, pero ang buhay mo talaga ay walang kabanalan, and kaibigan ka ng kasalanan, best friend mo ang kasalanan, do not imagine, or talagang huwag mong ipagpatuloy yung ilusyon at delusyon na ikaw ay nasa panig ng ating Panginoon. You are not. You are not unless your heart is radically changed by God. You cannot change it. No pastor can change it. No group or church can change it. Only God can change it. Kaya magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan, at tumakbo ka kay Kristo, hilingin mo ang kabanalan, hilingin mo ang bagong puso, ang kaligtasan, ang kapatawaran, ang pag-aaring ganap, at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, salamat sa distinctive na ito naming pinag-aralan at naway seryosuhin namin ito bilang isang iglesia. Tulungan ninyo ang inyong mga tao na maging conscious kami palagi na nasa harapan namin kayo. Lahat ng ginagawa namin ay ginagawa namin sa inyong harapan habang kayo ay nakaupo sa inyong trono. Lahat ay hubad at lantad. Hayag sa inyong harapan, O Diyos. Naway i-expose ninyo ang aming puso upang hindi namin ito tatakpan. Lahat ng karumihan nito, pagpus ay ipahayag namin sa inyo. Pahayag namin sa inyo. And help us to mortify the deeds of the flesh. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Mataas ang grado ni Kani kaysa sa akin.